Sa kabila ng huling insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sundalo sa Ayungin Shoal, naniniwala si PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi pa panahon para manghingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Naglabas naman ng isang Chinese tabloid ng video ng anilay ebidensya ng patuloy na reinforcement sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng Global Times, ang tabloid newspaper na pag-aari ng Chinese Communist Party, sikreto umanong nagdala ng materyales ang Pilipinas para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, batay sa video na eksklusibo nilang nakuha. Mukhaan nila itong may kargang mabibigat na gamit na tinukoy nilang bilang large quantities ng construction materials. Ayon pa sa Global Times, gabi ginawa ang pagdala ng material sa BRP Sierra Madre at nag-welding pa ang Philippine military personnel. Walang binanggit ang Global Times kung kailan kuha ang video na ito. Sa press briefing ng China Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang mga nangyari sa Ayungin Shoal ay dahil daw sa hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangako nito kaugnay sa BRP Sierra Madre. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ulat ng Global Times at sa pahayag ng China. Kaugnay naman sa insidente sa Ayungin Shoal nitong Lunes, kung saan may dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard na nangharang sa mga taga-Philippine Navy. Muling nanawagan ng DFA sa China na sumunod sa international law, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng National Maritime Council na hindi maituturing na armed attack ang insidente at patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong pakikipag-usap sa China. Ang intensyon ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday. Ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. That's how simple we should look at the last incident. Sinang-ayunan ito ng isang maritime law professor. And so a single incident, no, even though it might be serious and might constitute an unlawful act under international law, no, that is not yet sufficient ground, no, for the initiation of hostilities, no, such as in the exercise of self-defense, no, or collective self-defense. Ayon pa kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. And right now, we don't see any reason that we will be requesting any foreign actors to support our ordinary and routine resupply mission to BRP Sierra Madre. Ayon sa PCG, base sa NMC meeting kahapon, magpapatuloy ang regular at routine RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kaugnay sa ulat ng Global Times, sinabi ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea na ang pangaharas at pagpigil ng China sa regular at legal na misyon ng AFP ay nagpapakita ng kanilang tahasang paglabag sa international law. Patunay raw ito ng anyay greedy ambition ng China na nagudyok sa kanila na gumamit ng dahas. Kaugnay sa ulat ng Global Times, sinabi ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea na ang pangaharas at pagpigil ng China sa regular at legal na misyon ng AFP ay nagpapakita ng kanilang tahasang paglabag sa international law. Patunay raw ito ng anyay greedy ambition ng China na nagudyok sa kanila na gumamit ng dahas. Muli nabuga ng gas at usok ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOX, na monitor ang paglabas ng makapal na plume ng bulkan kanina madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. May mga pagyanig din malapit sa bulkan na tumagal ng 12 minuto. May degassing din ang Taal nitong Huwebes kung kailan mayigit 4,600 tons ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng bulkan na nasa alert level 1 pa rin. 5 sasakyan ang naararo ng isang MPV sa Pasay City. Ang driver na sangkot nawalan umano ng malay sa gitna ng kanyang biyahe. Nakatutok si Jomar Apresto. Inararo ng isang AUV ang ilang sasakyan na nakaparada sa Vicente Soto Street sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City.
Ayon sa Pasay Traffic Bureau, naganap ang aksidente pasado alas 10 ng gabi nitong Biyernes. Papunta ng Ross Boulevard ang babaeng driver nang bigla siyang mawala ng malay. May sakit umano kasi siyang diabetes. Nadamay sa aksidente ang nasa 5 sasakyan na nakaparada lang sa lugar. Isa dito, tumalsik pa ng ilang metro. Isang aso naman na pag-alagalang namatay matapos madamay sa nangyari. Sinubukang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng driver ng AUV pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Posibleng maharap sa reklamong reckless driving resulting to multiple damage to property ang driver. Patuloy pa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatuto, 24 oras. Sa susunod na buwan na ang 2024 Paris Olympics at ang mga pambatong atleta ng Pilipinas sasabak sa isang buwang training camp sa France. Ang send-off sa ating mga atleta tinutukan ni EJ Gomez. Lumipad na pa France ang mga pambatong atleta ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Isang buwan silang sasailalim sa training camp sa Metz, France bago ang kompetisyon sa July 26. Napakataas ng moral ng mga atleta at ng mga opisyal. Ngayon lang ata ganitong magsasama-sama, sabay-sabay in one training camp. Ang training camp malaking bagay raw para sa mga atleta gaya ni Pinoy boxer Nesty Petesio. Baka magkakuhaan ng style talaga. Pero syempre patalinuhan lang. Flag bearers sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ng Team Pilipinas sa opening ceremony ng Paris Olympics. Sobrang saya po, lalo na po na pag lumaban ka. Magkahalong pressure at excitement ang pakiramdam ng first-time Olympians na sina Hergy Bacyadan at Ira Villegas. Focus na kami dun sa kalaban tsaka sa mga technique. Dati pinapangarap ko lang siya tapos ngayon po nandito na po ako. Ang weightlifting team naman na kinabibilangan ni Elrin Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno nakatakdang mag-training sa Metz at Belize. Kailangan din namin i-adapt yung klima doon. Yung mindset ko lang po, ginagawa ko po yung best ko. Ang Pinay rower na si Joanny Delgaco handa na rin. Dedication, tapos disiplina sa sarili, tsaka hard work. May 15 atleta na ang Pilipinas na pasok sa Paris Olympics. Posible pa raw itong madagdagan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.